Yo, what's up mga Master? Mark Music here. Ito yung tanong ng karamihan. Paano ba mag-start aralin yung mga lead, ad-libs, ganyan, or melody? Paano ba nangyari yan? Dapat na ba tayo mag-start sa major scale agad? Ito yung video na to mga Master para sa inyo mga Master. So, bago lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Hindi pa ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi. Ang mga itinuturo ko. Let's go! Meron tayong kailangan na malaman as beginners. Matagal kong naintindihan yung mga major scale, paglilid, paano ba ginawa, paano ba nangyari yung pentatonic, ganyan. Paano ba gumawa ng melody na galing sa isip ko na mga nota. Paano ko ba i-apply dito sa aking mga chords? Kaya matagal ako natuto dahil hindi ko ito alam dati. Pag mapanood mo tong video na to mga Master, I guarantee na madali mo na lang maunawaan kung paano nangyayari yung mga nota. Ito yung mga steps mga Master, kaya makinig kayo mga Master para hindi kayo magaya sa akin na matagal kong nakuha yung mga paglilid or pagsusolo gumawa ng mga melody sa mga chords or sa kanta. Unang-una mga Master, ito yun. Yan, sinulat ko na mga Master para maintindihan nyo Master. Unang-una mga Master is dapat nating maunawaan na yung mga nota is 12 lang yan. Yan, ito, dito tayo sa number 1. Ito, dito tayo mag-start sa taas. So yung ating nota is 12 lang yan mga Master. Hindi yan sa kagaya ng mga iniisip natin pag nakakita tayo ng gitara. Kaya nito, ang daming frets, ang daming nota. Papasok agad sa isip natin na dito ibang level na yan or ibang nota na yan dyan. Kaya dito lang tayo. Ganon. Kaya doon tayo nagkakamali. Kasi ang nota is 12 lang talaga yan. So meron tayong C sharp o dito nilagyan ko sa baba D flat kasi inharmonic yan sila mga Master. Kumbaga pareho lang din yan na tunog. C sharp pwede nating tawagin ding D flat. Yan. Sinulat ko na lang dyan C sharp at D flat para hindi na kayo mahirapan maglagay dito sa gitara kung saan makikita yan dito sa ating fretboard. Or sa piano, yan lahat ng 12 na nota na to is applicable ito sa lahat ng instrument mga Master na requirement ng mga nota. So 12 lang yung nota natin, ulitin ko mga Master. Meron tayong C sharp or D flat, D sharp or E flat, then E, F sharp or G flat, G sharp or A flat, A sharp or B flat, then B. Yan lang siya nakalagay. May number dito sa baba. 1 hanggang 12 lang. Dapat natin yang maunawaan mga Master na yan lang talaga yung mga nota. Intact natin yan sa isip natin. Yan lang yung mga nota. At hindi sila pwedeng mag halo-halo. Kumbaga hindi siya pwedeng ma-randomize. Naka-arrange talaga yan sila. Kumbaga, pag C ang susunod niya, pag-aabanti tayo ng nota or dito sa ating gitara, pag-aabanti tayo dito sa fretboard, yan, pababa ng pababa tayo, pataas ng pataas yung tunog. Pag pataas ng pataas yung tunog, yung ating mga nota pataas. Yan. Hindi sila pwedeng C, din ang ilalagay natin dito is F. Hindi siya pwede kasi para lang yan doon sa minimorize natin ng mga alphabet sa school. Na hindi pwede na mauna yung C sa A. Yan. Pero ito is, yan yung ating mga nota sa ating music. At pag na-memorize na itong mga nota na itong mga Master, kumbaga intact na sa isip natin yan. Kumbaga kahit saan tayo mag-start dyan is kaya na nating i-recite. Halimbawa, mag-start tayo sa F. Kaya natin siyang pabalikin sa F ulit. Kumbaga, octave niya. So, pag nag-start sa F, automatic ang susunod niyan F sharp.
G, G sharp A, A sharp B. Then babalik ka lang ulit dito sa C, C sharp D, D sharp E, at yun na, bumalik lang. Kumbaga nagro-rotate lang talaga sila. Kahit saan ka mag-start dyan, kahit dito pa tayo mag-start sa D sharp. So D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp A, A sharp B, C, C sharp D. Then sunod na D sharp. Ganun lang siya. Inuulit at inuulit lang. Nag-ikot lang yan sila. So na-memorize na natin yan mga master. Sunod niyan is memorize na natin sa ating fretboard bago pa tayo kukuha ng gitara. Yan, take note mga master. Ang pagsasaulo ng 12 notes na yan is hindi mo kailangan pa muna i-require na maghawak talaga tayo ng gitara. Hindi muna, intak lang muna natin sa isip niyan para hindi na tayo mahirapan sa susunod na step. So dito na tayo sa step 2. Step 2, meron tayong mga reference na notes. Yung mga reference na notes natin, ito yung mga open string sa standard key. Sample dito sa ating gitara, meron tayong standard E tuning. So sa standard E tuning ito, nakalagay 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan, pababa. Ito low. Or siya yung pinaka malaking kwerdas dito sa ating gitara. Yan, low. So meron tayong E, A, D, G, B, E. Yan yung ating mga reference na mga open strings. Take note mga master ha, open strings. So dahil ngayon, memorize mo na kasi yung mga 12 na nota kung paano nangyari, nagkakasunod-sunod. Hindi ka na mahihirapan mag-memorize dito sa fretboard. Kasi ganito lang din pag dito na sa fretboard. So, reference natin E. So, understood, ang ating first fret is F. Then, so on so forth. Yan, ganito lang siya oh. Parang nag-memorize din tayo na nag-start lang tayo sa E. Then, ang susunod kasi paabanti tayo, F, F sharp, ganun. So, ganun siya. Open E, first fret F, second fret F sharp, then yung ating third fret G, fourth G sharp, fifth A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E. At take note mga master, pag nasa 12 fret na tayo, yan ay octave niya lang. Pareho lang yan sila ng tunog. Pakinggan nyo mga master. E, then open. Yan. Parehong-pareho yung tunog. Ibig sabihin, pag bumalik na tayo sa E, understood, ang susunod na fret niya is babalik lang din tayo sa F. Parang first fret natin kanina. So, F, F sharp, G, G sharp, yan, so on, so forth. Bumalik lang ang nota na 12. At take note pa mga master, at pag mag-memorize ka nito, lagi mong isanay na pag-aabante ka sa fretboard, yan, aabante, kumbaga paitaas yung ating tunog, gagamitin natin lagi yung sharp. Kaya, ginawa ko kanina E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E. Yan, lagi natin yang ihabit na tuwing aabanti tayo o tataas ng nota is sharp yung gamitin natin. At pag-aatras naman tayo, lagi natin din tatandaan na flat na naman yung gagawin natin. Parang ganito lang din sa memorize natin kanina. Example, dahil nasa E tayo, mag-start tayo halimbawa sa 12 fret. So, ganito na naman nangyayari. E, titignan natin yung sa baba, flat. So, E, E flat, D, D flat, C, B, B flat, A flat, G, G flat, F, E. Ganun. Pag dito sa gitara, meron tayong 12 fret na E. So, E, E flat, D, D flat, C, B, B flat, A flat, G, G flat, F, A. Yun, ganun siya mga master. At ito pa yung mahalaga mga master, pag ginagawa natin to, maximize na natin yung ating apat agad na daliri.
Reference ko lang yung kanina mga master ng isang daliri gamit ko para makita nyo lang kung saan ko nilalagay yung aking daliri. Pero ito yan. Pag nag-memorize ka na ng fretboard, kailangan mga master maximize na agad para masanay na agad yung ating mga daliri. O ganito na siya ang proper na pag-memorize ng fretboard. So, open E, first fret. So, ang first fret natin, ito index finger, first fret. So, meron tayong F. Then, second fret, dito naman sa ating middle finger, meron tayong F sharp. Third fret, G. Yan. At yung ating gamit dyan, ring finger. Then, fourth fret natin, meron tayong G sharp. Yan. Parang ganito siya kumbaga. Yan. So, nandito na tayo sa G sharp. Then, ang gagawin natin, kasi kulang na yung ating madaliri, iuusod lang natin yung ating index finger. Ito. Iusod natin dito sa 5th fret. So, dyan na naman tayo mag-start ng counting. So, pag usod, yan, iangat lang natin yung tatlong daliri natin. Usod natin sa 5th fret. Start naman ang counting natin. So, G sharp tayo kanina. So, ito ay A. A sharp, B, C. Then, ulitin lang din natin C sharp, D, D sharp, E. So on so forth. F, F sharp. Pag bababa naman tayo, pababa tayo, flat yung gagamitin natin. So mag-start tayo sa pinky. Ito. So meron tayong, ganun pa rin posisyon natin. Yung apat na yan na daliri natin, ganun pa rin posisyon natin. So meron tayong E, bitaw, E flat, D, D flat. Then pag ito na, panghuli na natin na daliri. So yung pinky natin, slide dito naman natin i-slide. Yan, sa 8th fret natin. So, pag slide, gano'n naman ulit. So, meron tayong C, B, B flat, A, slide, A flat, G, G flat, F. Ganun. Ulit-ulitin talaga natin yan, master. Huwag tayong alis ng ibang string hanggat hindi natin na pa-practice talaga na ma-maximize. Then, pag na-practice na natin, nahasa na natin, kumbaga, hindi na tayo lilito, kumbaga memorize na natin. At take note mga master, ito marami nagkakamali dito. Marami nagsasabi na memorize na nila yung fretboard ng gitara nila. Kumbaga pag ilalagay natin ito yung index finger natin dito sa 11th fret, dito ilagay lang yan. Ano to kung memorize mo na? Then ang sasabihin nila, memorize ko yan. Pero ang gagawin dito, babalik sila dito, E, F, F sharp, G, G sharp, ganun. Parang babaybayin nila. Then magsabi sila, D sharp yan. Alam ko yan, D sharp yan. So hindi po yan siya talaga ang tinatawag na memorize mo na ang gitara o yung nota. Pag memorize mo na yung nota, yung tipong ilalagay mo lang kahit saan sa fret, pag ganito yan, hindi mo na siya titignan, may reference ka pa ulit. Alam mo na agad sa isip mo, alam mo na agad to automatic na ito ay G sharp or A flat. Ganun. Kahit saan ilagay pa ang daliri. Yun yung tinatawag na memorize mo na ang fretboard. Then, pag memorize mo na yung string na to, bago ka pa mag-proceed sa ibang string. Ito na naman pagdating sa ating 5th string. So, alam natin to ay open A. So, dyan na naman nag-start yung ating 12 notes. So, meron tayong A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A. Yan. So, support na yan. Then, pababa tayo. Pag galing dito, pinky, A, A flat, G, G flat, F, E, E flat, D, D flat, C, B, B flat, din A. Ganon. So, on support. Ito, kaya mo na siyang i-memorize. Basta't alam mo na itong mga reference. Reference meaning starting notes natin para hindi tayo mahirapan ba. So hindi na tayo malito kasi meron naman tayong mga open string. Yan siya ang sinasabing reference. So wag itong kalimutan mga master na i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo, kamag-anak nyo na mahilig sa gitara. So hanggang dito lang mga master. Maraming salamat sa pag-support. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.